Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 861. Libingan ng General. Ang binatang ito na hindi gumagalang sa kanilang pinuno ay nakakagulat na si Lin Fang. Hindi alam ni Chiyon ang sasabihin kaya tinitigan lang siya nito. Ang nagturo sa kanya tungkol sa mga sibat ay si Lin Fang, ang binata na higit niyang hinahangaan, ang kanyang Diyos. Tayo na, sabi ni Lin Fang sa opisyal. Pagkatapos ay binigyan ni Lin Fang ng friendly tap ang opisyal. Nakikita niya ang mga alaala at nostalgia sa mga mata ng opisyal. General, pasensya na, sabi ng opisyal habang nakayuko. Lungkot ang itsura niya. Hindi kailangang maging ganyan, sabi ni Lin Fang habang umiiling. Ngunit, may gustong sabihin pa ang opisyal ngunit pinutol siya ni Lin Fang. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa, hindi na kailangang baguhin ang iyong nakagawian dahil lang sa akin. Pagkatapos ay nawala si Lin Fang sa isang kisap mata. Pinanood ng opisyal ang pagkawala ni Lin Fang sa abot tanaw. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang ating general ay dumanas ng mga kakilakilabot na paghihirap. Ang kanyang antas ng paglilinang ay dapat na hindi maarok ngayon, ngunit ang opisyal ay mukhang mas abala at malungkot. Tumingin si Chiyon kay Lin Fang at inalala ang itinuro niya sa kanya gamit ang sibat. Dati, hindi niya namalayan na may itinuturo sa kanya ang kanyang mahal na hari. Mabilis na nakarating si Lin Fang sa palasyo ng imperial, ang gusali ng pamahalaan. Lumawak na ito mula pa noon at ngayon ay napakalaki na. Sa loob, may napakakapal na purong chi. Noon, nakagawa si Lin Fang ng siyam na palasyo na may condensed pure chi at pagkatapos ay gumamit ng ilang mahusay na kasanayan upang gawing masangkop ang mga ito para sa paglilinang. Siyempre, mayroon ding mga naglalakihang hardin na puno ng mahalaga at pambihirang mga halaman. Ibinaba ng mga gwardya ang kanilang mga sibat nang makita nila si Lin Fang na papalapit. Iyon ay si General Lin Fang. Lumuhad silang lahat at sumigaw. General, si Lin Fang ay bumalik. Nakaligtas siya sa bahagi ng demonyo. Tayo na, sabi ni Lin Fang habang itinataas ang kanyang kamay. Lahat sila ay nakadama ng lakas na naging dahilan upang tumayo sila pabalik. Hindi na kailangang palakihin, sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Kumislap ang kanyang siluet at agad siyang pumasok sa palasyo. Ang palasyo ay iba sa lumang imperial na palasyo ng Zuyu. Ang bagong palasyo ay binubuo ng ilang mga gusali na mukhang medyo simple. Mabagal na naglakad si Lin Fang habang tinatamasa ang kapayapaan at katahimikan ng kapaligiran. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang kamalayan at nasiyahan sa pamilyar na kapaligiran. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Lin Fang sa isang simpleng courtyard. Maraming kakaibang bulaklak at halamang gamot. Ang patio ay mukhang napakapayapa ngunit sa labas ng patio ay ang maraming natitirang mga gwardya ng CXC. Pinasok ni Lin Fang ang kanyang kamalayan sa hardin at nakakita ng isang magandang babae. Nagmukha siyang mas mature kaysa dati at pamayat. Ngayon ay mas sagana ang kanyang mga suso kaysa dati. Nakasuot siya ng puting damit at mukhang malungkot habang nakatayo. Ang libingan ng general. Ang dalaga doon ay ang anak ni Liu Kanglan, si Liu Fei. Ang silweta ni Lin Fang ay kumikislap ng hindi gumagawa ng anumang hangin o ingay. Pumasok siya sa looban at nagpakita sa hindi kalayuan sa likuran ni Liu Fei. Ang kanyang chi ay hindi kapanipaniwala tulad ng sa nakaraan at ngayon lamang siya ay mukhang malungkot, marahil nasaktan. Dahan-dahang naglakad si Lin Fang patungo sa kanya. Matapos mamatay ang general, nagmadali siyang bumalik kay Zuyu at naging demonyo, hindi siya nakapagpaalam kay Liu Kanglan. Hindi man lang napansin ni Liu Fei ang pagdating ni Lin Fang. Pas. Isang tunog ang kumalat sa hangin na ikinagulat ni Liu Fei. Sinong nandyan? Sabi ni Liu Fei, tumalikod at nagpakawala ng malamig na chi habang hinahawakan ang kanyang taler. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha na iyon, natigilan siya at nanatiling hindi gumagalaw. Napakalaki ng pinayat mo, sabi ni Lin Fang. Ito ay isang simpleng pangungusap, ngunit tila sinusubukan niyang akitin si Liu Fei ng kanyang mga alaala. Namula pa ang pangungusap na iyon. Bumalik ka na, sabi ni Liu Fei na sinusubukang kontrolin ang sarili. Pinunasan niya lang ang mukha niya para hindi tumulo ang luha niya. Lumakad pasulong si Lin Fang at lumuhad sa harap ng puntod ng general, pagkatapos ay yumuko siya ng 3 beses at ipinagpatuloy ang parehong proseso sa harap ng lahat ng libingan. Nanatiling tahimik siya ng matagal. Ang general ay isang hindi kapanipaniwalang tao ngunit siya ay namatay sa kamay ng mga kasuklam-suklam na tao. Uncle Liu, Uncle Ren, Uncle Fang, pinatay ko si Duan Wuya at huhulihin ko si Duan Wu daw, hindi magtatagal papatayin ko rin siya. Kung may ibang mundo, sana ay namamahinga ka ng mapayapa doon. Sabi ni Lin Fang sa tame time na paraan. Si Lin Fang ay nagmula sa isang Azure Blue Celestial Body, kung minsan ay iniisip niya kung ano ito noon sa mundong iyon. Mas malakas ba ang mga emperador doon? Sa pagitan ng mundong iyon at ng mundo ng paglilinang, mayroon bang mga link? Sa mundo ng paglilinang, may mga emperador at mabangis na hayop, ngunit mayroon din bang mga tunay na multo? Nang marinig ni Liu Fei na pinatay na ni Lin Fang si Duan Wuya, hindi siya nakaimik at lumuhad sa tabi ni Lin Fang. Ibinaba niya ang kanyang ulo, parang pinipilit niyang huwag umiyak. Okay lang umiyak, sabi ni Lin Fang. Bigla, hindi na napigilan ni Liu Fei ang sarili at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang ulo sa mga balikat ni Lin Fang, kung saan tumutulo ang kanyang mga luha.
Nanatili silang tahimik habang siya ay umiiyak. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminahon si Liu Fei at itinaas ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Lin Feng at nagtanong. Kumusta ka na? Mabuti. Sabi ni Lin Feng habang bahagyang nakangiti. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at binuksan ang puting tela ni Liu Fei. Napakabilis, hinubad ni Lin Feng ang kanyang damit nang lumitaw ang kanyang maganda at perpektong katawan. Siya ay tumingin napakaslim. Ang mga damit na suot niya ay damit panluluksa kaya sinindihan ito ni Lin Feng sa harap ng puntod ni General Liu. Napabuka ang bibig ni Liu Fei habang sinabi ni Lin Feng. Hindi gugustuhin ni Uncle Liu na makita kang ganyan. Narito ang kanyang libingan, hindi isang lugar kung saan dapat tirahan ng mga tao. Magsuot ka ng ibang damit at sumama ka sa akin. Hindi alam ni Liu Fei kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Feng. Noong si Uncle Liu ay nasa digmaan, higit na nag-aalala siya sa iyo at wala ng iba. Ngayong buhay ka na, matutuwa siya tungkol doon. Nagulat si Liu Fei at saka tumango. Pumasok siya sa isang sepulchre at muling nagsuot ng matangkad na pulang damit. Tumingin siya kay Lin Feng at ngumiti ng malumanay. Kahit malungkot siya, napakaganda niya. Tumingin si Lin Feng kay Liu Fei at bumangon sa hangin habang sumisigaw. Mula ngayon, dapat isara ang libingan at ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng palasyo ng imperial. Walang makakarating dito. Sino ito? Isip ng mga guard nang marinig ang boses na iyon. Lahat sila ay bumangon sa hangin at nakakita ng dalawang silhouette sa abot tanaw. Isa sa kanila ay si Liu Fei. Ang isa pa ay si Lin Feng. Nakilala siya ng mga ito nang lumingon siya. Si General Lin Feng iyon. General, bumalik ka na. Napakalakas ng boses ni Lin Feng kaya narinig siya ng maraming tao sa paligid. Tuwang-tuwa ang mga tao. Noong mga araw, umalis si Lin Feng bilang isang demonyo at ngayon ay bumalik na siya, iyon ay isang malaking sorpresa sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang kaligayahan ay hinahadlangan ng ibang bagay, isang bagay na hindi alam ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 862, nakatago. Ang balita na bumalik si Lin Feng ay kumakalat sa lahat ng dako sa imperial na palasyo at sa Yangzhou City. May dalawang babae sa palasyo ng hari. Ang isa sa kanila ay ang binalak ni Lin Feng na pakasalan muli noong nahulog si Zuyu, si Duan Xinye. Siya ang higit na nagdusa mula sa digmaan. Sa araw ng kanyang kasal, na dapat ay ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay, isang trahedya na digmaan ang kumitil ng napakaraming buhay. Nangyari ang lahat dahil sa kanyang masasamang miyembro ng pamilya na gustong pumatay sa kanyang kasintahan, si Lin Feng. Sina Duan Wuya, Duan Wudao, at ang kanyang ama at kanyang tiyuhin. Ang mga resulta ay naging trahedya. Isang dagat ng dugo ang dam-anak kay Zuyu nang si Lin Feng ay naging isang demonyo at mula noon, iniisip ni Xinye kung saan napunta ang kanyang kasintahan. Naisipan pa niyang magpakamatay, gayunpaman, hindi siya sumuko at umaasa na babalik ang kanyang lalaki. Hindi rin siya sinisi ni Yu Menghe at Lin Hai, kahit na itinuring nila siya bilang sarili nilang anak. Pinayagan nila siyang manirahan sa palasyo bilang asawa ng hari. Gayunpaman, si Duan Xinye ay nakaupo sa tabi ng isang lawa at nakatingin sa tubig. Habang inaalala ang mga panahong nakasama niya si Lin Feng, kasama na noong nagmahalan sila, napahadjijak siya. Ang mga panahong iyon ang pinakamagandang alaala ng kanyang buhay. Naaalala rin niya noong wala si Lin Feng sa kanyang tabi, dati niyang iginuhit ang kanyang larawan. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Dong. Isang bato ang bumagsak sa ibabaw ng tubig na naging dahilan ng pag-alon nito sa paligid. Ate, babalik si Lin Feng, dapat magtiwala ka sa akin. Sabi ni Xiaoya na mukhang excited. Si Xiaoya ay mukhang mas mature kaysa dati at ngayon ay kaya na niyang pasayahin ang mga tao. Alam ko, gagawin niya. Bulong ni Duan Xinye. Parang sinusubukan niyang maglagay ng matapang na mukha. Sa hindi kalayuan sa likuran nila, nakita ni Lin Feng ang magandang silhouette ni Duan Xinye. Nagilty siya sa maraming bagay. Pagkatapos niyang maging demonyo, umalis siya at si Duan Xinye mag-isa, at hanggang ngayon ay hinihintay siya nito. Dahan-dahang naglakad si Lin Feng patungo sa kanila at tila naramdaman siya ni Xiaoya. Napalingon siya at nagulat. Nakabuka ang bibig nito at nakangiti si Lin Feng sa kanya ngunit kasabay nito ay inilagay nito ang daliri sa bibig nito para sabihin sa kanya na manahimik. Tumanggo si Xiaoya at muling tumalikod. Naglakad si Lin Feng patungo kay Duan Xinye at umupo sa tabi niya. Nakatitig pa rin siya sa tubig na nawala sa pag-iisip. Alam kong babalik siya. Dahan-daang inunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang braso sa baywang ni Duan Xinye. Nilinggan niya ang kanyang ulo at natigilan, nakatitig lang ito sa kanya. Bamantong hininga siya ng 2 beses, parang 1,000 taon na ang lumipas. Si Lin Feng ay may mga kulubot pa sa ilalim ng kanyang mga mata, kung saan ang kanyang mga mata ay mukhang napakalalim. Sandali niyang tinitigan siya ng blanko, hindi na niya nakayanan, napayakap na lang siya sa kanya. Hinahaplos niya ang likod niya gamit ang maliit niyang kamay. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang aristokrata, nagsimula siyang umiyak na parang sanggol. Hinawakan siya ni Lin Feng ng mahigpit at hinaplos ang kanyang kamay. Lin Feng. Alam kong babalik ka, nakangiti pa ring sabi ni Xiaoya. Siya ay mukhang dalisay at inosente, ang kanyang ngiti ay napakaganda at maningning. Oo, bumalik ako. Magiging maayos na ang lahat mula ngayon. Sabi ni Lin Feng.
Bumalik si Duan Xinye at tumingin kay Linfang sa magandang paraan. Sige, Xinye, puntahan natin ang mga magulang ko, sabi ni Linfang. Gayunpaman, nagsimula siyang manginig nang marinig niya ito. Anong mali? Sabi ni Linfang nang makita niya ang reaksyon nito. Mukhang hindi maganda. Wala. Umalis ang mga magulang mo para hanapin ka kaya hindi na sila babalik. Sabi ni Duan Xinye, hawak ang kanyang ngiti. Kumunat ang noo ni Linfang at tumingin kay Duan Xinye. Xinye, nagsisinungaling ka. Hindi talaga, umalis talaga sila para hanapin ka, sabi ni Duan Xinye habang nakatingin kay Linfang. Nanatiling tahimik si Linfang saglit. Bumalik si Linfang. Sandaling iyon, lumingon si Linfang at nakakita ng silhouette. Ito ay isang maputing buhok na matanda na siya ay mukhang napakatanda at mahina, ang kanyang chi ay partikular na mahina na parang siya ay may sakit. Si Linfang ay namangha habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang nangyayari? Ano sa lupa ang nangyayari? Ang matanda ay dating pinuno ng Yuklan noon. Dati siyang pinuno ng isa sa pinakamalakas na angkan sa Zuyu. Ngayon, matanda na siya at mahina. Wala na siyang chi ng isang cultivator. Ang kanyang paglilinang ay baldado. Nakakagulat, ang paglilinang ni Yu Qingshan ay baldado. Wala. Buti nakabalik ka, buti naman. Sabi ni Yu Qingshan na hindi mukhang mayabang o malakas tulad ng nakaraan. Siya ay naging isang ordinaryong matanda, at isang ordinaryong lolo. Nagulat si Linfang at nalungkot, gumagalaw ang kanyang mga labi habang sinasabi niya. Lolo. Biglang mukhang tuwang-tuwa si Yu Qingshan nang sabihin iyon ni Linfang, parang siya ay naging mas bata ng ilang taon. Mabuti. Parang may tumulong luha sa mga mata niya. Noong araw na iyon, nakita ni Yu Qingshan ang kanyang pinakamamahal na anak na inaatake at galit na galit, lumahok pa rin siya sa digmaan. Gumugol siya ng napakaraming taon sa pagpapalaki kay Yu Tianming sa pag-asang patunayan sa kanyang anak na ginawa niya ang tama. Gayunpaman, sa huli, anuman ang mangyari, ayaw sila ni Duan Renhuang na paalisin. Walang nakakaalam tungkol kay Yu Tianming, gayunpaman, maraming tao ang nakakaalam tungkol kay Linfang at sa kanyang mga pambihirang tagumpay. Ipinagmamalaki niya si Linfang ngunit nakonsensin siya. Dahil sa nangyari sa nakaraan, hindi niya kailanman nakilala si Linfang bilang kanyang apo. Ngunit ngayon, nalampasan na ni Linfang ang kanyang ama at ang kanyang lolo. Lolo, nasaan sina nanay at tatay? Tanong ni Linfang. Biglang, si Duan Xinye ay mukhang labis na kinabahan habang ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malamig na pawis. Mukhang may tinatago rin si Yu Qingshan. Ang tanong na iyon ay tila napakahirap sagutin. Ang antas ng paglilinang ng iyong ina ay nasa tuktok ng layer ng Zuanqi ngunit naabot niya ang isang bottleneck, kaya't inilayo siya ng iyong ama saglit, upang makita kung hindi niya siya matutulungan na makatakas sa ang layer ng Tianqi. Biz. Lalong hindi komportable si Linfang. Nagsisinungaling kayong lahat. Sabihin mo sa akin kung saan nagpunta ang aking mga magulang. At sino ang pumili sa iyong pagtatanim. Naglalabas ngayon si Linfang ng ilang malamig na enerhiya. Xinye, sabihin mo sa akin ngayon. Sabi ni Linfang habang nakatingin kay Duan Xinye. Naluluha ang kanyang mga mata habang patuloy na umiiling. Linfang, huwag kang masyadong magpakahirap kay Xinye, sapat na ang paghihirap niya. Sabi ni Yu Qingshan. Tumingon si Linfang. Okay lolo, tapos sasabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi namin masasabi sa iyo. Sabi ni Yu Qingshan na ang puso ay tumitibok. Linfang, huwag ka nang magtanong. Hindi nila sinasabi sa iyo dahil nagmamalasakit sila sa iyo. Sabi ni Xiaoya, sinulyapan sila ni Linfang habang ang mga nakakatakot na enerhiya ng layer ng Tianqi ay dumaan sa kanilang lahat. Isang nakakatakot na enerhiya ng layer ng Tianqi. Nakalusot si Linfang sa layer ng Tianqi. Napakabata pa niya at nakalusot na sa layer ng Tianqi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 863, Flames of Fury. Noon, ang apat na kahanga-hangang cultivator ni Zuyu ay nakakamangha at sumasambos sa Zuyu ngunit ngayon ay nakapasok na si Linfang sa Tianqi layer. Para sa isang bansang tulad ni Zuyu, si Linfang ay itinuturing na isang malakas na cultivator. Nakalusot siya sa layer ng Tianqi tulad ng pinakamalakas na cultivator ng Zuyu. Duan Renhuang. Ang kanyang talento at likas na kakayahan ay hindi kapanipaniwala. Hindi ko kaya, kailangan niyang maging mas malakas kaysa doon, tapos balang araw maaabot niya ang mga ulap at sasabihin ko sa kanya. Isip ni Yu Qingshan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kailangan niyang gawin ito para sa kinabukasan ni Linfang. Si Yu Menghe ay hindi niya sisisihin ang kanyang ama. Si Yu Menghe mismo ay hindi gustong malaman ni Linfang. Sabihin sa akin ngayon. Sabi ni Linfang na ang chi ay nagiging mas nakakatakot. Naramdaman ni Yu Qingshan na babagsak siya mula sa chi. Tumigil ka na sa pagtatanong. Magsanay sa paglilinang at kalimutan ang tungkol dito sa ngayon, Linfang. Sabi ni Yu Qingshan. Ang Yangzhou City ay isang malaking lungsod, maraming tao sa palasyo. Malamang na hindi lang kayo ang nakakaalam, malamang alam ng hukbo, ang puwersa ng Chi-Xi at iba pa, at hindi sila magsisinungaling sa akin. Sabi ni Linfang. Sa katunayan, ang Yangzhou City ay napakalaki at napakaraming naninirahan. Alam ng lahat ang tungkol dito. Kailangan lang magtanong ni Linfang at malalaman niya sa loob ng ilang segundo.
Hindi naman ito sikreto kaya may tatago kaya nila sa kanya ang katotohanan. Linfang, ay pangako mo sa akin na kung sasabihin ko sa iyo, hindi ka aatake ng sinuman at hindi ka kikilos ng walang ingat. Tanong ni Yu Tingshan. Okay, ipinapangako ko, sagot ni Linfang nang walang pag-aalinlangan. Noon, kapag naging demonyo ka, dinala mo ang mga tropang Chiexi sa Duanren border at pumatay ng napakalaking bilang ng mga tao. Ang mga tao mula sa bansa ng Laiyon ay galit sa iyo. Pagkatapos, galit din sa iyo ang mga tao mula sa bansang Tianfeng dahil sa nangyari sa Great Competition ng Zuyu. Pagkatapos mong maging demonyo, pumunta sila kay Zuyu. Sabi ni Yu Qingshan ng mabagal. Lalong nagalit si Linfang. Tulad ng inaasahan, ang bawat aksyon na ginawa ng isang tao ay may mga kahihinatnan. At saka anong nangyari? Sabi ni Linfang na kinakabahan. Nagpadala sila ng ilang malalakas na cultivators sa dating imperial na lungsod at nilusob ang palasyo. Pagkatapos ay inatake nila ang Yangzhou City at gustong hulihin si Xinye, binyantaan nila na gagahasain siya, at sinabing ang balo ay hindi maaaring manatiling walang asawa magpakailanman at marami pang kakilakilabot na mga bagay. Sabi ni Yu Qingshan. Hindi pumayag ang iyong mga magulang na hayaan silang kumilos ng ganoon. Kaya't nilusob nila ang malalakas na cultivator ng parehong bansa, kabilang ang ilang Tian-level cultivator. Kahit na ang iyong mga magulang ay nakalusot din sa layer ng Tianqi, hindi sila ganap na naka-recover, kaya natalo sila ng huling dalawang cultivator. Sa sandaling iyon din ay napilayan ang aking paglilinang. Kamusta na ang mga magulang ko ngayon? Tanong ni Linfang na labis na nag-aalala. Pinapanatili ng mga cultivator ng dalawang bansa ang iyong mga magulang sa sinaunang palasyo ng Zuyu at pagkatapos ay dinala sila. Sinabi nila na ang iyong mga magulang ay hindi na babalik sa Zuyu maliban kung dinala namin si Xinye at lahat ng iyong mga asawa sa kanila. Kung hindi, papatayin nila ang iyong mga magulang. Ginawa nila iyon para ipahiya si Zuyu at ipahiya ka. Sabi ni Yu Qingshan na parang galit na galit din. Linfang, kasalanan ko ang lahat, masama akong asawa. Sabi ni Duan Xinye na nakonsensya. Pakiramdam niya ay patuloy niyang sinasaktan ng mga tao sa paligid niya. Hinawakan ni Linfang ang kamay ni Duan Xinye, umiling at sinabing. Dainailan ka lang para sa kanila. Kung wala ka, nakahanap sila ng ibang dahilan para ipahiya kami ni Zuyu. Talagang alam nilang lahat yun. Nang sabihin nila na gusto nilang dalhin namin si Xinye doon, para lang lalo pang hiyain si Zuyu. Sabi ni Yu Qingshan, masakit ang kanyang puso, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Nasaksihan niya ang lahat ng walang magawa. Kamusta na ang mga magulang ko ngayon? Ligtas ba sila? Tanong ni Linfang, labis siyang nag-aalala sa kanyang mga magulang. Walang nangyari sa kanila, inilagay sila ng mga kaaway sa gate sa labas ng dating imperial na lungsod ng Zuyu, ginagamit nila ang mga ito bilang mga totem para ipahiya si Zuyu. Sabi ni Yu Qingshan, namumula ang mukha niya sa galit. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na chi ang lumalabas sa katawan ni Linfang. Si Yu Qingshan ay nanginginig, na pinapahirapan siya ni Chi ngunit nakahanap siya ng lakas para sumigaw. Linfang, nangako ka sa akin na hindi ka pupunta at sasalakayin sila. Ikaw lang ang pag-asa namin, nakikita naming lahat ikaw ang tanging pag-asa namin. Alam ko at hindi ako aatake. Ngunit babayaran ko sila at ito ay hindi magtatagal para sa kanila. Malamig na sigaw ni Linfang. Mga agila ng nyebe. Isang nakakatakot na boses ang yumanig sa buong palasyo. Kaagad, 7 nakakatakot na mga hayop sa antas ng tiyan ang lumitaw sa kalangitan at bumagsak. Lumitaw sila sa paligid ni Linfang at naging mga tao. Boom boom boom. Nanginginig ang lupa at lumilitaw ang mga bitek. Ang 7 Snow Eagles ay mukhang nakakatakot, at si Yu Qingshan ay patuloy na nanginginig. Ang mga nakakatakot na mabangis na hayop na iyon ay pawang mga hayop sa antas ng tiyan. Guro. Sabi ng 7 Snow Eagles habang nakayuko sa harap ni Linfang, mas lumakas ang kabog ng dibdib ni Yu Qingshan. Siya ay ganap na natigilan, nagulat, siya ay himatayan. Master, Tian level beast, ang mga halimaw na iyon ay tumatawag kay Linfang Master. Ano ang nangyayari? Matapos maging demonyo si Linfang, ano ang nangyari? Hindi na makapag-isip si Yu Qingshan, malabo pa nga ang kanyang paningin at nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Ang mga Kelvel na hayop na iyon ay nakayuko sa harap ni Linfang at tinatawag siyang Master. Maraming mga puwersa ng Chiexi ang sumugod din at nakita si Linfang, ang binatang iyon mula kay Zuyu na dating napakayabang. Ang kanilang general ay tila nagkaroon din ng isang tiyak na reputasyon sa labas ng bansa, ang 7 Tian level beast na iyon ay tinatawag siyang Master. Si Liu Fei ay nagulat din at nanginginig. Ang mga hindi kapani-paniwalang bagay ay palaging nangyayari kay Linfang. Nagtataka siya sa tuwing nakikita niya ito pagkatapos nilang magkahiwalay. Ang isa sa inyo ay maaaring maging isang hayop, sapat na iyon. Sabi ni Linfang. Isang Snow Eagle ang agad na bumagsak sa langit at naging isang dambuhalang Snow Eagle muli. Ang chi nito ay talagang nakakatakot at mapang-api. Bukod dito, ang 6 na iba pa ay sumugod din sa kalangitan at naglaho, na parang hindi sila nagpakita. Hintayin mo ako. Sabi ni Linfang, tumalon sa likod ng Snow Eagle. Binuksan nito ang napakalaking pakpak nito at nagsimulang lumipad ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Pinanood ni Yu Qingshan si Linfang at ang agila.
Sa loob ng napakatagal na panahon, nakatayo siya doon, walang imak. Pagkatapos ay may tumulong luha sa kanyang mga mata ay nakaramdam siya ng pagmamalaki. Si Linfang ay maaaring mapag-alinlanganan sa bandang huli ng buhay, tila si Yu Qingshan ay masyadong nag-aalala. Isang nakakatakot na chi ang bumungad sa kalangitan sa itaas ng Yangzhou City na ikinagulat ng mga tao nito. Hindi pa sila nakakita ng mga hayop sa antas ng tiyan na maaaring maging tao. Gayunpaman, makikilala nila si Linfang, ang bata at namumukod tanging lalaki mula sa Yangzhou City. Si Linfang ay nakasakay sa isang Tian level beast, ngunit hindi niya alam kung ano ang naging dating imperial na lungsod. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nanonood kay Linfang na lumipad patungo sa direksyon ng dating imperial na lungsod. Kasabay nito, ang balita na bumalik si Linfang ay narinig kahit saan. Ayon sa mga alamat, naging demonyo siya noon at muntik nang mamatay. Ngayon, bumalik ang hari at siya ang maghahari kay Zuyu. At sa pagkakataong ito, nakalusot na siya sa layer ng Tianqi. Si Duan Renhuang ay isa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki noong natama niya ang layer ng Tianqi. Bukod pa rito, napakaraming tao na kasing edad ni Linfang ay hindi pa nakakalusot sa Zuanqi layer. Si Linfang ay nakasakay sa isang Tian level beast. Isang nakakatakot na Tian level beast. Ang mga halimaw na iyon ay maaaring maging tao at si Linfang ang kanilang Panginoon. Si Linfang ay naging Panginoon ng napakalakas na nilalang. Nabibilang ba sila sa isang imperyo na may mababang kalidad tulad ng Dragon Mountain? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 864, malungkot na Young Master. Sa isang palasyo ng dating imperial na lungsod ng Zuyu, mayroong isang binata na nakasakay sa isang mabangis na hayop. Ang kanyang chi ay partikular na madilim. Anong magagawa nila? Isa lang siyang cultivator ng Zuanqi layer, wala nang iba pa. Pwede na lang natin siyang kunin ng walang pagsisikap. Bakit magkapit kamay kung kaya mong hulihin ang kanyang mga magulang at makipag-alyansa sa ibang bansa? Malamig na sabi ng isang binata. Parang galit siya. Nakalusot na siya sa ikasyam na layer ng Zuanqi at malapit nang makapasok sa layer ng Tianqi, ngunit ang kapaligiran doon ay hindi sapat para sa kanyang cultivation, na ikinainis niya. Jia, hindi ordinaryong binata ang anak mo. Maraming tao ang naghahanap sa kanya. Nasa kamay natin ang mga magulang niya, kung babalik siya, banta namin siya sa kanila. Ang nakakapanlulumong boses na iyon ay nanggaling sa isang kabaong. Bukod sa kabaong na iyon, may isa pang kabaong na puno ng napakakapal na madilim na chi. E ano ngayon? Kahit na malakas siya, hanggang sa Zuanqi layer lang siya nakalusot. Noon, siya ang unang nagtapos sa Great Competition ng Zuyu, Zusha at ang patay na puno ay mga piraso lamang ng basura. Nanghahamak na sabi ng binata. Sa tingin ko, dapat nating patayin silang dalawa at pagkatapos ay hulihin ang kanyang asawa at ipakita sa kanya. Tapos ilalagay natin siya sa main gate, ganun din naman, diba? Naiintindihan ko, naiinip ka. Noong nasa Yangzhou City kami, nahuli namin ang isang maid at talagang fresh siya, kung gusto mong magsaya. Sabi ng boses na nagmumula sa isa pang kabaong. Sige, nasaan siya? Tanong ng Young Master na tila excited. Siya ay nasa isang maliit at boring na bansa. Hindi ito kasing kapana-panabik na nasa sarili niyang bansa, ang Black Feather Empire. Wala ring access sa cultivation facility ng Tianxia sect. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi kinukuha ng sekta si Linfang. Okay, ihahanda namin siya para sa iyo, hehehehe. Sabi ng boses na nagmumula sa isa pang kabaong. Ang kabaong pagkatapos ay umangat sa hangin at lumabas ng palasyo. Sa looban ay isang magandang babae, siya ay mukhang dalisay at inosente. Ang dalagang iniligtas ni Linfang noon, si Yizu. Pagkatapos, gumugol siya ng ilang oras kasama ang ina ni Linfang, si Yu Menghe. Hindi masama. Naisip ng batang masamang Panginoon nang makita siya. Kumikislap ang mga mata niya sa excitement. Napakalinis ng babaeng iyon. Siya ay malamang na isang birhen, perpekto para sa Young Master. Naglakad siya patungo kay Yizu at sinubukang ilagay ang kanyang mga daliri sa labi nito ngunit iniwasan siya nito. Nakatingin siya sa madilim na binata sa malamig na paraan. Gotcha. Sa sandaling iyon, isang masamang boses ang maririnig habang gumagapang ang isang silweta palabas ng kabaong. May hawak siyang sirang jade sa kanyang kamay. Gloomy Master, bumalik si Linfang. Hindi rin magtatagal bago siya pumunta rito. Sabi ng Young Master. Matagal na niyang hinihintay si Linfang. Sa wakas, oras na. Ang malungkot na binata ay tumingin kay Yizu sa masamang paraan at sinabi. Nasa mood pa rin akong makipaglaro sa iyo. Pagkatapos ay hinawakan niya si Yizu at dinala sa main gate. Maraming tao ang nagtipon-tipon sa gate. Normal ito araw-araw. Maraming tao ang napatingin sa dalawang tao sa gate. Dalawang henyo mula kay Zuyu at kanilang anak. Napakalas nila. Si Zuyu ay sinalakay ng dalawang makapangyarihang bansa at lumitaw ang ilang malalakas na cultivator ng Tianqi layer. Walang magawa si Zuyu. Isa lang ang solusyon ni Linfang, ang muling maging demonyo. Ang dalawang taong nakasabit sa gate ay ang mga magulang ni Linfang, ang kanyang ama na si Linhai at ang kanyang ina na si Yu Menghe. Pareho silang nasugatan at baldado ang kanilang mga sinasaka. Ang kanilang chi ay napakahina. Mukhang matanda na sila at pagod na. Tuyong-tuyo ang kanilang mga labi at balat, magulo ang kanilang buhok, halos hindi sila makahinga.
Mukhang malapit na silang mamatay. Maraming mga lokal na tao mula sa Zuyu ang nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kalungkutan sa tuwing nakikita nila sila. Menghi, naging inutil ako sa buong buhay ko, sabi ni Lin Hai na labis na nagkasala. Si Yuming siya ang pinili niya at hindi sila kailanman naging masaya sa buhay. Anong pinagsasabi mo? Mayroon tayong napakagandang anak na lalaki at dalawang magagandang manugang. Gusto ko lang silang mabuhay. Sana lang hindi na dumating si Lin Fang. Sabi ni Yu Menghi. Dahil sa sobrang tuyo ng bibig niya, nahihirapan siyang magsalita. Bumalik na ang anak mo. Siya ay nasa Yangzhou City at malamang napapunta na siya ngayon. Sabi ng isang tao. Ito ay isang binata sa tuktok ng gate. Siya ay tumingin ng masama, at sa tabi niya ay isang magandang babae. Alam nila na maraming malalakas na cultivator doon. Pareho na silang binubuo ng 2 sa 4 na henyo ni Zuyu at natalo sila ng mga taong ito. Sa makatuwid, kung dumating si Lin Fang upang lumaban at hindi na muling magiging demonyo, tiyak na mamamatay siya at kung magiging demonyo siya, hindi na siya muling gagaling. Ang iyong anak ay isang piraso ng basura, ang batang babae na iyon ay sariwa at ang iyong anak ay hindi pa siya niloko. Mabuti pang maging akin siya. Sabi ng mapanglo na Panginoon sa ganap at kasuklam-suklam na paraan. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa bibig ni Yizu habang sinusubukan nitong sumigaw. Hayop ka, pakawalan mo siya. Galit na sigaw ni Lin Hai. Bakit ako? Tinatanggihan niya ako, ang mapanglo na Panginoon. Paano ko siya pakakawalan? Sabi ni Jia habang nakangiti. Nakipagkamay siya at bumungad sa kanyang harapan ng isang kabaong. Marahil hindi ka pa nahuhulog sa kabaong, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam. Sabi ni Jia habang sinunggaban si Yizu at isinilid sa kabaong. Pagkatapos ay umupo siya sa ibabaw niya. Siya ay tumingin napakasama. Pagkatapos makipagmahal sa kanya, sisipsipin niya ang kanyang pambabae na si Chi, napakasayang iyon. Maruming hayop ka, sabi ni Lin Hai at Yu Menghi, kahit na walang silbi ang pagsigaw. Ang kabaong ay dahan-daang nagsasara habang ang madilim na amo ay sisimulan na siyang halayin. Halos makita na siya ng isa. Sa di kalayuan, ang daming tao ay walang lakas ng loob na magsalita pero talagang nakakadiri at nakakalungkot ang eksena. Si Lin Hai ay hindi nakaimik at nawasak. Boom! Sa sandaling iyon, nabasag ang kabaong at ang kay Yizu ay itinulak palabas. Pagkatapos ay lumitaw ang master na may dugo sa kanyang bibig at malamig siyang nakatingin kay Yizu. Bastos ka, sabi ni Jia sabay dura ng dugo. Pinahiya mo ako, master. Hindi mo deserve na matanggap ang atensyon ko. Mabuti, napakabuti. Palamig ng palamig ang boses ng master. Ngayon ay papatayin kita at pagkatapos ay sisipsipin ko ang iyong chi. Mukhang hindi rin ito masamang ideya. Biz. Biz. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Nagulat ang madilim na amo nang tumingin siya sa malayo. Napakalakas ng hayop na chi. Naisip ng mapanglo na Panginoon. Tapos sumigaw siya, sino ka? Kasabay nito, ang mga tao ay bumangon sa himpapawid at naglabas ng isang malakas na chi. Ang mga taong iyon ay mula kina Lei Yun at Tianfeng. Sinalakay ng Tianxia sect si Zuyu at ang mga taong sumali sa kalaunan ay sumusunod sa kanilang mga utos. Sa kabuuan, iisa ang layunin nila. Patayin si Lin Fang. Guro. Sigaw ni Yizu. Papalapit na ang silhouette sa di kalayuan, si Lin Fang iyon. Lin Fang. Sa sandaling iyon, ang mga tao sa dating imperial na lungsod ay namangha. Si Lin Fang iyon. O, si Lin Hai at Yu Menghi na pabuntong hininga. Kahit sila ay nagpapasalamat, sila ay malungkot. Hindi makakalaban ni Lin Fang ang mga taong iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 865. Diyos ng kamatayan. Natuwa ang master nang makita niya si Lin Fang, nagsimula siyang maglabas ng ilang nakamamatay na enerhiya. Mukhang gusto mo ang iyong Panginoon, aba, magsasama kayo magpakailanman, ililibing sa ilalim ng 6 na talampakan. Sabi ni Master Jia habang nakangiti. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-condensing ang madilim na chi sa kanyang kamao para salakayin siya. Tumigil ka, galit na sigaw ni Lin Fang. Napakalakas ng boses niya kaya nang inag ang eardrums ni Master Jia. Kasabay nito, ginamit ni Lin Fang ang kanyang Xiaoyao agility technique para tumakbo patungo kay Yizu. Saan ka pupunta? Maraming tao ang lumitaw sa harap ni Lin Fang at naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Ngunit sa sandaling iyon, isang sword chi ang bumagsak sa kalangitan at tinaga ang mga taong iyon. Pagkatapos ay nahulog ang kanilang mga katawan mula sa langit. Boom! Isang nakakatakot na suntok ang bumagsak sa katawan ni Yizu at ang madilim na chi ay tumagos sa kanyang katawan. Halatang hindi nakatiis si Yizu. Ang chi ay damaloy sa kanyang mga ugat, ang kanyang mga vital organ ay nasaktan at ang kanyang sigla ay naubos. Nakatingin pa rin siya kay Lin Fang at nakangiti. Sa simula, siya ay isang alipin at hindi niya naranasan ang kagandahan ng buhay. Nang maglaon, iniligtas siya ni Lin Fang mula sa auction market at sa wakas ay nagsimulang igalang siya ng mga tao. Sa kasamaang palad, hindi na siya muling makakampihan ni Lin Fang at hindi na niya ito maaalagaan muli. Habang wala pa ring ngiti sa labi niya ay unti-unting bumagsak ang katawan niya. Siya ay naging malota ang katawan at hindi na alam kung ano ang nangyayari. Hinawakan ni Lin Fang si Yizu at pinalapot ang purong chi sa kanyang katawan para protektahan siya.
Sa parehong oras, kumuha siya ng tableta at itinulak iyon sa bibig niya. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang katawan upang pasiglahin ang kanyang katawan at pabilisin ang epekto ng tableta. Kumislap ang kanyang silhouette habang inilalagay niya si Hizu sa likod ng Snow Eagle. Pagkatapos ay tumalikod siya at tiningnan ang dalawang silhouette sa gate. Linfang, sa wakas, dumating ka para mamatay. Sabi ng mga taga-Leyon at Tianfang. Aking anak na lalaki. Sabi ni Yu Minghe at Lin Hai habang nakatingin kay Linfang. Mukhang proud sila sa anak nila. Hindi mo kailangang sumama. Tatay, nanay, ang mga nagpahirap sa iyo ay mamamatay lahat. Sabi ni Linfang na mukhang galit na galit. Pagkatapos ay tumalon siya at naglabas ng napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya. Nakaramdam ng pang-api ang karamihan dahil ang mga tao mula sa dalawang bansa ay namangharin. Paano magiging napakalakas ng enerhiya ni Linfang? Slash. Isang invisible na espada ang lumitaw at tumagos sa noo ng isang tao, na agad na pinatay ang mga ito. Ha? Ang iba naman ay nagulat at mukhang takot na takot. Slash, slash, slash. Sumisipol ang mga nakakatakot na espada. Lahat ng nasa harap ni Linfang ay tinutusok sa noo. Wala silang panahon para makita ang mga espadang iyon. Ang karamihan ng tao na nasa labas ng imperial na lungsod ay nadama na inapi ng mga enerhiyang iyon. Si Linfang ay naging napakalakas. Madaling mapatay ni Linfang ang mga taong iyon sa isang kisap mata at walang makakapidyo sa kanya. Sa kasamaang palad, may mga cultivator ng Tianqi layer na nagmula sa dalawang bansa. Si Linfang ay isang henyo ngunit laban sa kanila, ang kanyang talento ay walang silbi. Nako! Nakita ng mga taong nasa likuran kung gaano kalakas si Linfang, kaya hinawakan nila ang kanyang mga magulang at nilagyan ng talam ang kanilang lalamunan. Noong una, gusto nilang iligtas na kung si Linfang ay naging demonyo, hindi nila akalain na kailangan nilang gawin iyon, nang napakaaga. Linfang, tumigil ka. Galit na sigaw ng 2 taong iyon. Tumigil si Linfang sa pagpatay sa mga nasa harapan niya at malamig na tumingin sa dalawa. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy sa pag-atake. Mamatay. Kilala ni Linfang ang isa sa kanila. Ang Imperial Tutor mula kay Tianfang ang kailangang pumunta sa Micheng City. Hindi ko akalain na lalakas ka ulit. Pumunta ka dito para mamatay at tutulungan kitang makamit ang iyong layunin. Sabi ng Imperial Tutor, na sumulyap sa mga bangkay. Nagulat siya sa kung paano pinatay ni Linfang ang mahigit 100 cultivator ng ika-8 layer ng Zuanqi. Ang mga taong iyon ay mga pangunahing disipulo ng bansang Tianfang, ngunit madali silang napatay ni Linfang. Hindi kita pinatay noon ngunit ngayon ang iyong mga tao mula sa Tianfang ay magsisisi, babayaran mo ang iyong mga aksyon. Malamig na sabi ni Linfang. Tumawa lang ang kausap niya. Nakakatawa, halos hindi mo maprotektahan ang sarili mo at pinagbabantaan mo kami. Maghintay hanggang dumating ang mga cultivator ng Tianqi layer mula sa Tianfang at makikita mo. Ganoon ba? Malamig na sabi ni Linfang. Pagkatapos ay humakbang pa siya at lumapit sa lalaki. Tumigil ka, sigaw ng isang tao. Isang hakbang pa at mamamatay na ang mga magulang mo. Nagulat si Master Jia sa lakas ni Linfang. Mas malakas siya kaysa sa pinaniniwalaan niya. Sino ka? Sabi ni Linfang habang nakatingin sa kanya. Tianxia Sect, ang mapanglo na guro. Sabi ng binata. Medyo nagulat si Linfang. Ang Tianxia Sect ay nakikilahok din. Mukhang komplikado ang sitwasyon. Linfang, kampiyon ka nang natapos ang Great Competition ng Zuyu, tulad ng inaasahan, ikaw ay isang pambihirang cultivator, ngunit ngayon ay mamamatay ka. Sabi ng master habang pinakawala ng malamig na si Chi. Pinakaayaw ko ang ganoong uri ng Chi, kaya kailangan mo munang mamatay. Sabi ni Linfang habang tumatakbo papunta sa kanya gamit ang Xiaoyao agility technique. Nakarating siya sa harap ng mapanglo na amo na gustong tumakas ngunit huli na ang lahat. Agad siyang hinawakan ni Linfang sa lalamunan. Gusto mo bang mamatay ang mga magulang mo? Sabi ng mapanglo na amo nang makita niyang gusto siyang patayin ni Linfang. Ang kanyang puso ay tumitibok, anong malamig na enerhiya. Kung papatayin kita, papatayin ba talaga nila ang mga magulang ko? Sabi ni Linfang. Ang dalawang iyon ay umaasa sa mga magulang ni Linfang para protektahan ang kanilang sarili. Ako ay isang master ng Tianxia Sect, subukan kung maglakas loob ka. Sabi ng mapanglo na Panginoon nang maramdaman niyang mabilis na tumitindi ang mga intensyon na pumatay kay Linfang. Natakot siya, talagang natatakot siya para sa kanyang buhay. Ang Tianxia Sect ay wala sa harapan ko. Nakapatay ako ng mga tao mula sa East Sea Dragon Palace kaya kung gusto mong subukan ko, gagawin ko. Hindi lang kita papatayin, lahat ng pumunta kay Zuyu ay mamamatay. Pananakot ni Linfang. Pagkatapos ay itinaas niya sa hangin ang Young Master at naglabas ng walang katapusang sword chi patungo sa Young Master. Huwag. Kung papatayin mo ako, mamamatay din kayong lahat dito. Sabi ng mapanglo na Panginoon. Gayunpaman, hindi na napigilan ni Linfang ang kanyang sarili at nagpatuloy ang kanyang chi. Hindi. Sigaw ng mapanglo na amo. Siya ay natakot. Gayunpaman, hindi na siya makapag-isip pa pagkatapos noon dahil ang sword chi ay nakapaligid na sa kanya at nagsimula ng tumusok sa kanyang balat. Ang kanyang buong katawan ay pinuputol, pira-piraso. Bukod pa rito, nanginginig mula ulo hanggang paa ang dalawang kumuha sa mga magulang ni Linfang bilang mga hostage, mukhang desperado sila.
Sinabi ni Linfang na papatayin niya siya at ginawa niya iyon. Si Linfang ay baliw, tulad ng isang Diyos ng kamatayan, wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan ng pagpatay sa ibang tao. Ang buong karamihan ay nanginginig sa di-kalayuan, ang kanilang mga puso ay tumibok at hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa mga nangyayari. Ang pagtingin kay Linfang ay nagparamdam sa kanila na nasa sabik at puno ng sigla, halos kumukulo ang kanilang dugo. Si Linfang ay naging isang Diyos ng kamatayan na walang makakapigil. Ang mga taong iyon ay sumalakay kay Zuyu at pinahihiya ang kanyang mga magulang, kailangan niyang maghayganti at patayin sila.